Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-62 na kabanata. Ang larawan. Isang sulyap sa kahapon. Sa loob ng Autumn Beauty Boutique, may isang babae na nakikipagtalo sa manager na si Russell at sa iba pang mga sales lady. Ang mga customer at mga security guard ay nakapalibot sa babae. Binili ko ang mga damit na ito dito. Bakit ayaw ninyong tanggapin? Agresibo nitong pagkasabi, habang hawak-hawak ang mga damit. Miss, binili mo ang mga damit na ito ilang buwan na ang nakalipas. Paano namin ito tatanggapin muli? Hindi na alam ni Russell kung ilan beses na niya ito sinabi. Pero hindi pa rin tumitigil ang babae. Sagot ng babae, 1 o 2 beses ko lang naman ito nasuot. Matapang nitong sabi, ang iba pa nga dito ay hindi ko pa nagagamit. So, bakit ayaw ninyong pumayag na ma-refund ko ito? At sinusubukan niyo pa akong ibuli. Miss, pasensya na talaga, wika ni Russell. Kung tatanggapin namin ito, hindi na namin ito maibebenta sa aming tindahan. Hindi ka namin mabibigyan ng refund. Wala kaming paraan para magawa ito. Gusto na ni Russell maayos ang problema sa lalong madaling panahon. Anong klaseng pangangatwiran yan? Reklamo ng babae. Kung may problema, kailangan mo itong ayusin. Hindi mo ito pwede baliwalain, at tanggihan ang iyong responsibilidad. Hindi ako aalis dito nang walang mapapala. Hindi siya binigyan ni Russell ng refund at hindi talaga siya papayag na walang mangyari. Hindi ako aalis. Buo na ang pasya ng babae. Ang Autumn Beauty Boutique ay hindi basta-basta binabaliwala ang kanilang mga customer. Ang oras ko ay hindi mahalaga. Kung magpapasya naman kayo na magsara ngayong araw na ito, mawawalan kayo ng mga $10,000. Nagsimulang mainis ang mga tao sa paligid. Dahil sa ugali at ikinikilos na ipinapakita ng babae. At nagsimula silang musgahan ito ng pagiging walang galang at katwiran. Pinagbibintangan niyo ako na ng ba-blackmail. Subukan ninyo. Kakasuhan ko kayo ng paninirang puri. Hindi nag-aalala ang babae kung hindi siya maging magalang. Talagang ang sama ng pag-uugali. Sabi ng isang tao na nanonood mula sa crowd. Bakit ang mga ibang tao ay ganoon ang pag-uugali? Sabi ng isa pang tao. May nag-suggest na tumawag kayo ng pulis. Miss, pakiusap, umalis ka na o tatawag ako ng pulis. Inilabas ni Russell ang kanyang cellphone, at tumingin ng seryoso sa babae. Isa kang patunay na walang kwenta. Sabi ng babae, habang lalo pa itong nagalit dahil sa pagbabanta ni Russell. Inilabas nito ang isang damit mula sa plastic bag. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at nagtinginan ang mga tao. Hinuhulaan kung ano ang gagawin niya. Nang makita nila na ang kanyang kamay ay may hawak na lighter. Napaatras ang ilan sa kanila. Naghahanda siya na sunugin ang isang damit sa harapan ng pinto ng Autumn Beauty Boutique. Sinunog niya ang isang damit. Ano ba ang problema mo? Galit na pagrereklamo ni Russell. Ang tindahan ay puno ng damit. Balak niya bang sunugin ang mga ito? Tumawag na kayo ng 911. Ang dalagang babae ay mukha talagang walang pakialam. Ang police station ay malapit lang. Kaya naman ang pulis ay mabilis na nakarating. Nagsimula itong magtanong sa babae, tungkol sa nasusunog na damit. Binili ko ang damit na ito. Kaya sa akin ito. At sinusunog ko malapit sa pintuan ng tindahan. Confident na sagot ng babae. May problema ba dito? Hindi ko ba pwedeng sunugin ang sarili kong damit? Ang ibang customer ay nagalit, at nagsimulang sabihin sa pulis ang tungkol sa ikinikilos ng babae. Pero sinabi ng pulis na, hindi ito labag sa batas. Pwede nilang sunugin ang sarili nilang damit. Hindi ko siya maaaring arestuhin. Sa palagay ko, mas mabuti kung ibibigay niyo ang gusto niya. I-refund niyo na. Mahinang bulong ng police officer. Isang baliw siguro siya. Kailangan niyo gumastos ng pera, at bumili ng katahimikan, para sa inyong sarili. Naiinis si Russell sa police officer, dahil wala itong maitutulong. Gusto niya ang lahat ng pera na mayroon kami dito. Wika ni Russell. Nasa kanya na ang damit ilang buwan na. Ang tag nito ay wala na rin. Hindi namin maibibigay ang refund. Isa pa. Hindi sa akin ang shop na ito.
Isa lang akong manager, at wala akong karapatan na magdesisyon para dito. Napatingin si Russell at ang pulis sa babae. Sa isang banda, nakikita nila na ang babae ay walang intensyon sumuko. Tumingin ang babae sa mukha ni Russell. Nakita niya ang pag-aalala nito. Alam niyang mananalo siya. Makikiraan ko. Naglakad si Alex sa maraming tao. Ang dalagang babae ay napatingin kay Alex. Bigla siyang kinabahan. Mabilis siyang tumalikod, at tinakpan niya ng kanyang kamay ang kanyang mukha. Natatakot siya na baka makilala siya. "Sir, salamat dumating na kayo." Siya ang customer na nagrereklamo, wika ni Russell, na nagmamadaling tumungo kay Alex. Tumingin si Alex sa babae. Medyo tumulis ang kilay nito sa pagkabigla. At bigla niyang nasabi, "Kathy." Dahan-dahan humarap si Kathy. Tumingin siya kay Alex at Russell nang may pagtataka. Hindi nagtagal, ay nagtanong na ito. "Siya ba ang iyong boss?" "Oo, siya ang aming boss," wika ni Russell. Tumingin siya kay Alex, at hindi makapaniwala. Ang isip niya ay litong-lito. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. "Ikaw ang boss dito?" tanong ni Kathy kay Alex, habang nakaturo ito. Tumango si Alex. Natulala si Kathy. Parang guguho na ang mundo niya sa kanyang narinig. Lumapit ang pulis, at nagpayo. "Sa palagay ko, bigyan niyo na lang siya ng pera. Para sa ikatatahimik ng lahat." Ang ibang mga nandoon ay hindi sang-ayon sa ganoong idea. Ang pagbibigay ng pera sa mga katulad ni Kathy ay magdudulot lang ito ng pagiging malala ng kanyang pag-uugali. Posibleng ulitin niya muli ang ganoon. Hindi sila makapaniwala sa pagpayag ni Alex na ibalik ang pera. Ang isang negosyante ay hindi gagawin ito. Lalo na at nakalipas pa ang ilang buwan. Tumingin si Alex kay Kathy, na nakatingin sa kanila ni Russell. Kinausap ni Alex si Russell. "I-check mo kung magkano ang halaga ng mga damit, at ibigay mo ang buong halaga." Nabigla si Russell, at mga tao na nandoon. Pero si Alex ang may-ari. Kaya kailangan niyang sumunod dito. "Sige, gagawin ko," wika ni Russell. Kinuha niya ang plastic bag na dala ni Kathy, at naglakad papunta sa counter. Sinimulang hanapin ang mga presyo nito. Nang matapos siya, bumalik siya kay Alex, dala ang pera. "Sir, mahigit 20,000 po. Sigurado po ba kayo na ibabalik natin ito?" wika ni Russell. Hindi sumagot si Alex. Kinuha lang niya ang pera, at iniabot niya ito kay Kathy. Tumingin si Kathy sa pera at kay Alex. Ang galit sa puso ni Kathy ay lalong lumaki. Alam niya na hindi kusang loob na ibabalik ni Alex ang pera. Gusto lang nitong ipamukha sa kanya, at insultuhin siya. Kinuha ni Kathy ang pera, at itinapon sa mukha ni Alex. "Ikaw, isa kang basura. Gusto mo lamang akong maliitin, tama di ba? Para sabihin ko sa iyo, hindi ako papayag. Ano kung may pera ka? Sa paningin ko, isa ka pa rin aso. Hindi ko kailangan ng awa mo." Sa sobrang galit ni Kathy. Habang nagsasalita siya, ang kanyang laway sa bibig ay tumatalsik. Namumula na rin ito sa galit. Ang pera na inihagis niya sa mukha ni Alex ay nagkalat na sa lapag. Lumapit si Russell para tumulong, pero iniharang ni Alex ang kanyang kamay, bilang senyas na huwag kang makialam. Hindi na rin kinaya ng ibang mga tao doon. At nagsimulang sigawan si Kathy. Sa sobrang galit ni Kathy, gusto niya itong tirisin, kesa suntukin sa ulo. Sinuntok niya, mula sa mga tao. "Sir, pwede niyo po siyang ipaaresto, dahil sa kanyang pananakit." Suggest ng police officer. "Pwede ko siyang dalahin sa presinto. Ngayon din." "Huwag, pabayaan niyo siya." Tumanggi siyang baguhin ang kanyang isip kahit sinasabi ng mga tao at pulis. "Huwag kang magpanggap na isang mabuting tao." Sigaw ni Kathy. "Dahil hindi ka ganoon. Hindi ko kailangan ng katulad mo, para kaawaan ako. At hindi ko rin kailangan ng mabaho mong pera. Maghintay ka lang, magbabayad ka sa ginawa mong pagmamaliit sa akin." Pagkatapos masabi ni Kathy iyon, tumalikod ito, at tumakbo papalayo. Nang mag-alisa na ang mga tao, sinabi ni Russell, "Sir, sobrang mapagbigay ninyo. Hindi niyo dapat pinapatawad ang mga ganoong klaseng tao. Siya ay aking ex-girlfriend." Mahinang sabi ni Alex. Nabigla si Russell sa sinabi ni Alex.
Ngayon lang niya naiintindihan kung bakit ganoon ang pasya ni Alex. Sir, pasensya na po, masyado akong nanghimasok. Okay lang. Wala na akong magagawa sa kanya ngayon. Ngumiti si Alex. May bago na akong girlfriend. Yung kasama ko noong nagpunta ako dito. Siya nga pala, kailangan ko na rin bumalik sa paaralan ngayon. Tumawag ka na lang kung may kailangan ka uli. Naglakad si Alex papalayo sa Autumn Beauty Boutique, at bumalik sa paaralan, upang makita si Debbie at kumain ng tanghalian. Si Kathy ay bumalik na rin sa paaralan sakay ng taxi. Nang maisip niya ang $20,000, nagsimula siyang magsisi sa kanyang mga ginawa. Gusto niyang ibalik ang mga pangyayari. Nagpatuloy ang kanyang pagmuni-muni. Nalaman niya na ganoon pa rin ang kanyang gagawin. Kaya niyang kainin ang kanyang pride, pero hindi sa harapan ni Alex. Hindi siya papayag na manalo ito. Habang naglalakad siya sa kalsada, ang kanyang pag-iisip ay maraming tanong. Hindi niya inaasahan na si Alex ang boss ng Autumn Beauty Boutique. Bakit hindi ko iyon nalaman dati? Pagtataka niya. Saan galing ang shop na iyon? Napakaraming tanong ang walang kasagutan. Pero isa lang ang hindi maitatanggi. Si Alex ngayon ay isa ng mayaman. Sobrang na-disappoint si Kathy. Kung alam lang niya na mayaman ito, hindi siya makikipaghiwalay dito. Kung hindi sila naghiwalay, siya na rin ang boss ng Autumn Beauty Boutique. Nang maisip niya ang mga pagkakataon na kanyang sinayang, nagiba ang pakiramdam niya. Habang naglalakad, tumingin siya sa paligid. Napansin niya na nakarating na siya sa harapan ng library. Miss, tingnan niyo po ito. Sabi ng isang babae. Kinuha ni Kathy ang larawan. Nakita niya na isa ito sa masasayang alaala ng campus sa loob ng 4 na taon. Hinila ng babae si Kathy para ipakita pa ang maraming larawan sa dingding. Habang papalapit si Kathy, naagaw ang kanyang pansin sa isang larawan. Tinitigan niya mabuti iyon. Biglang lumukso ang kanyang puso, at dahan-dahan nanginig ang kanyang labi. Sa larawang iyon, isang lalaki at babae ang naglalakad sa tabing gilid. Ang lalaki ay nakasuot ng lumang damit, at ang pantalon nito ay may butas sa bandang tuhod. Ang damit ng babae ay hindi mamahalin, pero di hamak na mas maayos ito kaysa sa damit ng lalaki. Mababakas pa rin ang pagkakaroon ng malayong agwat sa pamumuhay. Ang larawang ito ay si Kathy at Alex. Yumuko si Kathy, at ipinikit ang mga mata. Ang pangyayari sa larawan ay ginunita niya. Tandang-tanda niya ito. Alex, kung magiging mayaman ka, iiiwan mo ba ako? Tanong niya. Siyempre hindi ko gagawin iyon. Sagot nito. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Tutulungan mo ako na asikasuhin ang aking pera. Ngumiti si Kathy sa kanya. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Naging seryoso ang ekspresyon nito bago sumagot. Oo naman. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ibibigay ko ang lahat para maging masaya ka. Sobrang proud ni Kathy nang sabihin iyon ni Alex. Sobrang sweet mo, sagot pa ni Kathy. Pero kung gusto mo maging mayaman sa buhay mo ngayon, kailangan mong magmadali. Wika pa nito. Ang mga alaala na ito ay napakalinaw sa kanyang isipan. Sino mag-aakala na ngayong mayaman na si Alex ay hindi na sila magkasama? Bumuhos ang luha sa mga mata ni Kathy nang maisip ang masasayang kahapon nila ni Alex. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.